Ayun na naman umandar ng ating isang ceiling fan dito sa sala. So, ayan, no reaction. Ang mga ceiling fan po talaga is may kailangan po talaga siya na maintenance na tinatawag. O kaya magre-repair. Pero naman, sa tipid, sobrang laki ng diferensya. Sobrang laki ng diferensya na matitipid natin na kuryente kaysa sa electric fan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang electric fan po ay 800 to 1,000 watts. Tapos ang ceiling fan naman is 25 and 20 watts lang ang isa. So sobrang laking ng diferensya kaya nakakatipid talaga sa kuryente. Tanggalin ko muna guys. Ayan mga kadewin, natanggal na natin. Pero double check pa rin ulit natin. So ito yung ilaw dito. Ayan, meron namang kuryente. Ayan, walang kuryente. Tester muna natin guys. Dapat pag pag okay yung wire, dapat may continuity to. Ayan. Disclaimer lang, hindi po talaga tayo technician, tayo nagdi-DIY. So, ayan, dapat may palo yung isang side. So, walang-wala. So, ibig sabihin, wala yung connection from dito papunta dun sa tawag dito yung parang pinaka-motor niya guys. So, ito pala yung mga screw ng guys, ng LEC natin. Dito yan nakalagay. So, ibalik natin siya kasi may mga nuts dyan na malalaglag pagbukas natin. So, dito yung pinaka niya, itong gitna. Tanggalin natin. Tapos dito tanggalin natin to. Yung parang lock screw niya. Ang mga ceiling fan pala guys, halos pare-parehas lang ng ng parts. Kahit anong brand, pare-parehas lang. Depende na lang sa pagkakagawa. So, hugutin lang natin to. Ayan. Itong takip, itong pinaka cover. Ayan. Yan yung malalaglag guys sa yung nut. Pag hindi siya nag-twisted wire guys, naputo lang talaga siya bigla. Tanggalin muna natin yung pinaka circlip niya guys para mahugot natin tong makina. So, tanggalin na natin yung pinaka lock clip niya dito or circlip or ang tawag. Ayun, natanggal din sa gilid. Ayan, yun yung tinatanggal natin guys. Na natin to, pwede na natin itong hugutin. Ayan. Ayun na pala putol oh. Ngayon ko lang nakita guys, nandito na pala yung putol oh. Putol guys. So titester natin siya. Ayan, may palo yung yung dulo para ma-check natin kung may okay pa ba yung Ayan, may palo guys oh. May reaction konti guys. Ayan, times 10 natin. Ayan.
ibig sabihin okay siya. Pag pumalo siya ng sobrang lakas naman guys, ibig sabihin shorted naman siya. Dapat konting-konti lang. Ibig sabihin okay yung motor niya. Kung hindi, kung wala pa rin siyang reaction, ibig sabihin dito na sa pinaka-wire sa loob ang problema. So dito, ito lang talagang problema niya. Naputo lang talaga siya. So idudugtong lang natin to uli. Basta ito, ipasok nyo lang to. Huwag nyo tanggalin. Kasi nung nakaraan, nagkabit ako na hindi to nakapasok. Ulit tuloy ako. So pinutol ko na lang to para magpantay yung dugtungan nila. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo para mas mabilis. Bali ayan guys, nabalatan na natin yung apat. So ang wire hindi ko rin siya tinanggal dito. Pagkatapos natin balatan guys, kuha lang tayo ng cutter. Kikis-kisin natin dito ng pabaliktad para matanggal yung coat niya. Dandahan guys na lima. Yan. Ito yung shrinkable tube. Pasok na natin. Kung may soldering iron kayo guys, mas maganda. Ayan guys, nadugtong na natin. So maganda sana yan hihinangin. Kaso yun wala tayong panghinang. Kaya yung soldering iron natin nasira. So wala tayo. Kaya ibabalik na lang natin tong shrinkable tube. Pasok na lang natin uli. Ayan. Tapos initin lang natin guys gamit yung ano. Kaya siguro nga, nagalaw ko kaya naputol. Kaya insisipin natin siya maigi. Pero makita na naman natin ayos guys. Ito na tayo maputol ng nagmapawin natin yung isa. So, kwentuwang ceiling fan tayo guys. Mas maganda po talaga yung santad para sa akin. Ang problema lang, walang available sa online. Check natin yung dulo guys sa tester. Pero kung wala kayong tester guys, madalas dito lang yun nagkakaproblema. Tapos minsan naka-encounter ako dito naman sa pinakalooban ng problema guys. Nahuli ko dito sa pinakaloob nito. So yung dugtungan dito yung naputol. So dapat itong dulo na to guys, ano na to, papalo na to. Wala kasi naka-off. O sabi ko na nga eh.
Yun, naka-on oh. Off. On. Ay, ano nangyari? Ay, pala yan. Off. On. Pero kung wala kayong tester guys, okay na rin naman yan. Ayan. Wag lang yung sunog guys. Pag sunog kasi, kailangan mo na palitan tong parang araw dito, yung wire coil dyan sa loob yung nakaikot. So, good as bibili ka na lang ng bago. Pag gano'n na ang problema. Pero ito, bigla na naputol, di naman, uminit or parang nasunog. So, wiring lang po talaga ang nagiging problema niya. Tapos, ulitin ko, yung wire natin, hindi natin tinanggal, nasa loob yung puti, gumanon lang. Inikot lang natin siya, ilagay natin dyan. Ipitin natin dyan. Baliktad. So, pasok. Ayun, kumapal na. Bakit di naman to ano? Yan, ipit dito. Ayun. Kaya meron. So, balik lang natin. Dahil binaklas na natin guys, alalagyan na rin natin ng grasa. Dito rin yung maingay guys, itong parting to, nag-iingay din yan. Kaya lagyan na lang natin ng konting grasa. Konting-konti lang kasi marami pa naman yan. Ayan. Parang na rin, preventive maintenance. So lagay natin. Ayan, ako lang sa inyo, baka sa mga hindi pa nakakakita. Itong circlip na to guys, yung gatla na yan, yung parang guhit na yan, dito yan nakalagay, ito yan nakalagay dito. Ito yung pinakalock niya. Papasok natin yan dyan. Yan, itutulak lang natin yan. Pero, nakalagay kasi ito, kaya mahirap siya ikabit. Kaya, tiyagaan lang din. So, ganyan. Hanapin nyo lang yung gatla. Hindi ko na ipakita sa inyo guys ha. Pero ganyan lang position yan para malagay natin sa gatla. Ayan. Ayan. Ewan ko lang kung makikita nyo. Basta ayan na sa loob. Takutan natin ng grasa konti. Lagyan natin ng grasa konti. Anyway guys, kahit anong grasa naman pwede. Pero kung wala, wag niyo nang gawin yung sinabi ko na lalagyan ng used oil ng mantika na cooking oil kasi daw sabi nung nag-comment baka daw makakos ng sunog. So posible naman, pero ako kasi na-try ko na yon, wala namang naging problema. Pero yun, pag may nag-advise naman ng ganon, valid naman yung advice niya guys. So maganda yun. So wag na lang natin lagyan ng cooking oil. Dati kasi nung nag-ano ako, wala akong talagang mahanap na pang paano sa grasa. So nagamit ako ng cooking oil. Okay naman siya. Wala namang problema. Yun lang, madali din siyang mag-ingay kasi nga hindi siya grasa, madali siyang matuyo. So maglalagay ka uli. Nung pangalawang nagkaroon din naman ako ng grasa na, kaya hindi ko na siya naulit. Kumbaga isang beses lang ko lang yun nagawa. So walang problema, pero yun lang, madali talaga siyang matuyo.
So ito, kita naman yan, 1, 2, dito yan nakatapat, tapos dito sa gitna. So yan lang isa, kahit yung isa lang ano natin. Ayan. So ngayon mas posible lang, diba? Nakikita sa kulay kasi hihigit lang kayo. Hindi lang mga mga pagkakita kaya natin sa mga ito. Basta mga itong suna ikot yan, danaan. O kaya sa sa so, yan naman yung sa mga kapit. Pagkita, kaya naman kasi kasi bago pala yan sa kasi bago danaan ko naman kasi. Yung suna ay yung sakit wala. Yan sa mga gagawin sa gagawin sa mga sa mga gagawin. Hindi lang itong yan natin dito kayo sa labas. Saka sa so. Dito guys, may guide siya so hindi ka mawawala. Yung iba walang guide, kailangan mo talaga itapat yung butas na yan sa butas dito. Pero ito may guide. Kaya Santad shoutout talaga, matibay. Ayan, saksak na natin, naka-off. Hawakan lang muna natin dito, on. Yun. Kaya okay na. So ayan na mga kamundo ko, kaninang ayaw gumana, ngayon gumana na uli. So tipid-tipid lang tayo guys, kaya kaya natin yan mag-DIY, kaya nyo gawin yan. Kanina. Please subscribe to my channel, Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.